Sa video natin ngayon mga maestro ay pag-usapan naman natin itong complete list ng 2025 teachers benefit. Ayan, so ito po yung inaasahan ng mga benepisyo po na matatanggap ng lahat ng public school teachers ngayong parating na fiscal year 2025. Alright, so ito po yung kinabibilangan ng salary increase, ng bonuses, mga service credits, and allowances. Ayan, so syempre napakahalaga po na alam natin, alam natin yung mga benepisyo po na dapat talaga ay para sa atin mga kamestro. Alright, so yun, iisa-isahin po natin, no? Iisa-isahin po natin at alamin po natin kung magkano yung amount, ilan yung mga service credits na maaari po nating makuha as our benefits po ngayong 2025. Alright? So, unahin po natin tong PBB 2023, yung performance-based bonus. Ayan. So, syempre, ang PBB 2023 po ay wala pang nakakaalam, no? Wala pang nakakaalam kung kailan at kung magkano talaga ang makukuha natin, no? Pero ito po yung isa sa inaasahan natin. Magbabago, no, doon sa pag-aaral po ng TWG na sinagawa po last fiscal year 2024 ayon po sunod po sa kautusan ng ating Pangulo. Ito na po yung magiging huling PBB na matatanggap po natin. Pero kung wala namang pagbabago at walang rekomendasyon na alisin itong PBB, ay mananatili pa po ito. Kumbaga sa ngayon ay naka-floating status po ang PBB, pero yung PBB 2023 ay sigurado pong makukuha pa po natin yan mga kamestro. So yung PBB 2024 lang ang medyo hindi pa tayo sure. Ayan. So yun, basta pag PBB 2023, sure pa po yan mga kamestro. Hindi lang natin alam kung kailan at kung magkano po yung makukuha po natin. Ayan. Next po, ayan, ang ating clothing allowance. So yung clothing allowance naman, usually binibigay yan pagpasok ng April for each year. At tumaas na po ito, no, from 7,000 pesos na po ang expected na makukuha po nating clothing allowance. Ayan. Next ay ang mid-year bonus. So syempre, ang mid-year bonus naman ay hindi lang para sa mga teachers, kundi sa lahat ng government employees. Ayan, so yan naman po ay expected na matatanggap natin, no, May 15 onwards, no, ngayong taon. At katumbas naman po yan ng ating 1 month na basic salary. Ayan, so 1 month basic salary po mga kamaestro. Next, ayan, itong ating teaching allowance or yung cash allowance mga kamaestro na tataas na rin po, no? Tataas na rin. So last year, kung di po tayo nagkakamali, parang 7,000 yata yung na-receive natin na cash allowance. But this time, starting this fiscal year 2025, ito may magiging 10,000 pesos na po mga kamaestro. Alright? So yan po dahil doon sa batas po na ipinasa sa Senado at Kongreso at pinirmahan po, no, ng ating Pangulo, aprobado na po ng ating Pangulo. Kaya po ito yung naging isang ganap na batas na, ano po mga kamaestro, yung Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ayan, so ito po ay magiging 10,000 pesos na po at expected naman natin na matatanggap ito pag magpasukan. So kung ang pasukan po natin ngayon ay June, no, June 16, I'm not sure the exact date. Ayan, pero kapag June po ang pasukan natin, so automatically matatanggap din natin to in the month of June. Ayan. Next ay ang World Teachers Day Incentive. Ayan. Ang atin naman pong World Teachers Day Incentive ay usually binibigay tuwing October 20 for each year. Ayan, sa pagtatapos po ng celebration ng Teachers Month. Doon po yan usually binibigay October 4, October 3. Ayan. So ito naman po ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Next naman, ayan, ang ating year-end bonus. Kapareho lang po ng mid-year bonus. Equivalent to our 1 month basic salary. At ito naman po ay kadalasang natatanggap pagsapit naman po ng November 15. Alright. Next, pampito ay ang cash gift. Ayan, so usually po ang cash gift kasabay pong ibinibigay yan ng year-end bonus. At ito naman po ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Next naman po ay ang PEI 2025. So ito po ay same sa PBB, parang floating status po ito. Depende pa rin po ito sa magiging recommendation, no, ng pag-aaral ng TWG na nag-aaral po sa ating RPMS. Ano po mga kamestro? Kasi yung PEI ay part po siya ng RPMS, ano po, yung ating results-based performance management system na sa kasalukuyan po ay wala pa talagang final na status kung ano po ang mangyayari doon sa ating RPMS mga kamaestro. Pero kung sakaling ito ay ibibigay pa rin, usually ang PEI ay natatanggap natin every December for each year. Ayan. So usually December 15, ano po mga kamaestro, yung ating Productivity Enhancement Incentive. Next naman yung pera, no, yung Personal Economic Relief Allowance.
Ayan, so yung pera naman po ay monthly natin natatanggap yan. Kasama po yan sa ating sweldo. At sa ngayon po, yan po ay nagkakalaga naman ng 2,000 pesos monthly. Wala pong tax yan. Okay? So yon, so ito po yung wini-wish natin, no, na sa mga ginawa natin video before, na marami pong nakabinbin na mga bills, no, tungkol sa pagtataas po ng ating pera na until now ay hindi pa rin po na umuusad sa Kongreso and sa Senado. Ayan. So hopefully po, no, hopefully bago magsara ang 19th Congress ay maipasa po ang pag-increase ng ating personal economic relief allowance or pera na sa kasalukuyan nga po ay nagkakahalaga ng 2,000 pesos. Next naman ay ang second tranche ng ating salary increase. So, syempre, lahat naman ay makakatanggap nitong second tranche doon sa executive order na pinirmahan po ng ating Pangulo na kung saan tayo po ay magkakaroon ng 4 na tranches ng ating salary increase. So, sa ngayon po, ngayong 2025, tayo po ay nasa ikalawang tranche na po mga kamaestro. Ayan. So, kung tatanungin nyo kung magkano, syempre, nakadepende po yan sa inyong salary grade level and then sa inyong step increment. So, ibig sabihin, hindi po tayo dito para pareho. Okay? Next naman, ayan, yung paid vacation privileges, yung PVP during summer and Christmas break. Ayan. Next naman ay ang medical allowance. Ayan, ito yung medyo sariwa pa mga kamaestro, yung medical allowance. So, nakakalaga naman po ito ng 7,000 pesos, pero hindi pa natin ma-sure kung ito by cash lahat. Ayan. So, yun po yung alamin natin in the coming days, pero isa lang po ang sure natin, dito pong 7,000 worth po ng medical allowance ay magsisimula na po yan ngayong fiscal year 2025. Ayan, wala pa pong exact date, pero usually naman binibigay ito bago magpasukan in preparation nga sa ating ginagawang annual na physical examination. Okay, next, yung Service Recognition Incentive o yung ating SRI. So yung SRI naman po, usually December yan binibigay. Ano po, kadalasan December. Kung tatanungin nyo ako magkano, depende po yan sa administrative order na ipapalabas po ng Pangulo. So, no AO, parati ko sinasabi yan, no AO, no SRI. So, wala pa pong nakakalam yan. Malaman po natin yan sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, kung magkakaroon pa rin po tayo ng SRI 2025 naman, mga kamaestro. Next naman, ito naman po ay hindi na ito para sa lahat, no? Ito po ay para sa mga selected teachers na lamang po, no? Depende po sa mga kanya-kanyang situation, ano po mga kamaestro. Yung nauna po ang batch ng mga bonuses, allowances, yun po ay para sa lahat. So, unahin natin yung special hardship allowance. So, ito may binibigay naman doon sa mga teacher na na-assign po sa mga challenging areas, no? Mga remote areas, yung mga tatawid pa ng dagat, aakyat pa ng bundok, ano po mga kamaestro. So, sila yung mga entitled for the special hardship allowance na nagkakahalaga naman po ng 15 to 25% po ng kanilang monthly salary. Next naman, itong travel allowance for mobile teachers. Ayan, para naman po ito sa mga mobile teachers. Ayan, nakakahalaga naman po ng 2,000 pesos. Next po, number 16, yung instructional allowance for mobile teachers pa rin. Ayan, so for mobile teachers po ito mga kamaestro, nakakahalaga naman siya ng 5,000 pesos. Next naman, from 17, ito naman po yung leave privileges po mga kamaestro. Ayan. So, lahat naman po dito ay entitled for the leave privileges. Kung kayo po ay depende po, no, sa inyong situation. Ano po? So, for example, kung ikaw ay babae at ikaw ay nabuntis, so you are entitled for the maternity leave. And kung ikaw naman yung tatay, so you are also entitled for a paternity leave. Siyempre, kasama rin po dyan ang study leave. Yan, next naman po, yung panghuli po natin, yung VSC, yung Vacation Service Credit. Ayan, na kung saan po ngayong taon ay tinaasan na po yan from 15 days. Ginawa na po siyang 30 days mga kamaestro. So yan po yung Vacation Service Credits. And so far po, yan po yung 18, no? 18 na mga benepisyo, no, na maaari pong makatanggap ng isang public school teacher ngayon pong fiscal year 2025. Alright, so dito ko natatapusin ang ating video ngayon. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo lang ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa mga benefits ng mga teachers and other government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! One, two.